Tama na sabi! Kung hindi mo siya kayang tanggapin bilang asawa ko, sana irespeto mo naman siya bilang tao. Ngayong nandito na ang susi. Oras na para idaos ang ritual ng pag-aalay at pagpapalaya sa ating inang aswang. Tumahimik ka nga! Huwag mo kaming paikutin sa mga salita mo. Oras na para manigil! May mga pangyayari talaga sa buhay natin na kahit pilit nating kalimutan ay kusa pa rin bumabalik sa ating isipan. Kaya naman sa pagkakataong ito ay nais kong ibahagi sa inyo ang isang pangyayari sa buhay ko na minsan ay dumadalaw pa rin sa aking alaala. Bago po ang lahat ay nais ko po muna kayong batiin ng isang mapagpalang araw. Hayaan niyo po akong isalaysay ang aking kwento noong kasagsagan ng pagputok ng bulkang Pinatubo taong 1991 at kung paano nakasagupa ko ang isa sa pinakamalakas na uri ng aswang. Upang mas maunawaan po ang lahat, ako nga po pala si Barbara at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Oh, hello Arturo. Tanggap ko na yung sulat na pinadala mo. Pasensya na at ngayon lang ako nakatawag Masyado lang kasi maraming gawain dito sa patahian eh. Ganun ba? Ayos lang naman kami dito. Kaso nga lang, naabala na kami kasi parang hindi na yata papaawat yung vulkan eh. Mukhang gusto na talagang pumutok. Bakit naman kasi hindi na lang kayo lumuwas dito sa Maynila? Rekomenda kita sa amo ko. May talyer kasi yung kapatid niya at naghahanap sila ngayon ng dagdag na trabahador. Talaga, insan? Pinag-iisipan na rin namin ni tatay. Kaso nga lang, ayaw niya kasi talagang iwanan yung palayan. Saka nga mga alaga niya mga hayop. Dali niyo kaya sa ibang bayan tapos sa kanyo ibenta yung mga alaga ni Tio Tonyo. Umaasa pa rin kasi si tatay na, alam mo na, titigil yung aktibidad ng Pinatubo at babalik din sa normal ang lahat. O siya nga pala. Sabi mo sa sulat, iginasal na si Fatima. Oo, gulat nga rin ako kasi parang biglaan yun eh. Hindi ko nga alam na may nobyo na pala yun. Hindi ko naman siya kasi nakikita may kasamang lalaki at hindi rin naman siya palalabas ng bahay nila. Gano'n naman kasi talaga siya eh. Tsaka baka hindi mo lang naabutan na nagkikita sila ng nobya niya. Siya, sige. Pakisabi sa kanya congrats ha. Ito pa mas nakakapagtaka. Simula nung nakapag-asawa siya, hindi na siya tumatanggap ng mga pasyente. Hindi na rin siya naggagamot. Nagulat ako sa sinabing yun ni Arturo. Para kasing may mali. Dati kasi, nung mga bata pa lang kami, pangarap niya talagang maging isang magaling na manggagamot. Kaya hindi siya lumiliban sa pagsasanay ni na Lola Elva. Albularya din kasi ang lola niya at gusto niya talagang makatulong sa ibang tao kapag naging ganap na siyang manggagamot. Halos hindi na nga kami nagkikita dati dahil sa pagiging tutok niya sa ginagawa niya. Baka naman napagod sa lambingan nila ng asawa niya. Ito naman. Kailan lang ba sila kinasal? Mayo 7 pa, mag-isang buwan na nga eh. Kung gano'n nakakapagtaka nga. Pero ipabot mo na lang yung pagbati ko sa kanya. Sige na. Ibababa ko na itong tawag may asikasuhin pa ako eh. Mag-ingat kayo dyan. Sige dyan, go rin. Kinagabihan ay hindi ako dalawin ng antok dahil sa naging usapan namin ng pinsan kong si Arturo. Ilang beses na akong pabiling-biling sa higaan ko. Pero inabot na lang ako ng 3:00 ng madaling araw ay gising na gising pa rin ako. Sa trabaho tuloy panay ang hikab ko kaya naman hindi ko na malayang nailagay ko na pala ang daliri ko sa ilalim ng karayom. Lumalis ka nga naman talaga mo. Oh, Barbara, ano yan? Natusok ka ng karayom? Halika ka rito, gagamutin natin yan. Wag na ho sir, Danilo, ayos lang ho. Natusok lang naman ako, saka malayo to sa bituka. Ako, yan ka na naman Saka ka sir mo, Danilo na lang. Saka hindi naman ako yung amo mo Si Papa ang amo mo, kaya siya talaga ang tawagin mo sir. Maliwanag ba?
Eh siya, halika na. Gagamutin natin yung sugat mo. Baka ma-infection pa yan. Hindi na ho talaga kailangan, sir. Lalagyan ko lang ho ito ng alcohol mamaya. Eh di tara, lagyan natin ngayon. Bakit mamaya pa? Sige, kapag hindi mo pa yan kinamot, baka hindi ka makapagtrabaho. Mawawalan kami dito ng maganda. Magaling naman nanay. Grabe ka naman, sir. Parang natusok lang ng karayom eh. Salamat ho sa pag-aalala. Nang mga sumunod na araw nga ay hindi na nawala sa isip ko ang mga nalaman ko tungkol kay Fatima. Hanggang isang gabi, habang mahimbing akong natutulog, ay nagkaroon ako ng isang masamang panaginip. Doon ay nagising ako sa isang madilim na lugar. Hindi ko alam kung saan yon. Pero nang makaramdam ako ng pagyanig ng lupa, ay agad akong napatingin sa paligid. Ha? Teka. Ano yan? Parang lumilindi lang. Yung bulkan. Ikil ako ng mais. Barbara, tulungan mo ako. Tulong! Fatima! Ano nangyari sa'yo? Teka, ano to? Guguro! Fatima, may sugat ka, sandali. Teka, papasanin kita, sandali. Kailangan natin makalis dito bago tayo makabutan ng nagbabagang mga bato. At saan naman kayo pupunta? Akala niyo ba, makakaalis kayo dito ng basta-basta? Hindi ako mapayag. Ibaba mo ang alay ngayon din. Magpakalo sa magpukunin si Fatima! Hingal akong napabangon nang sa wakas ay magising ako mula sa masamang panaginip na yon. Napahawak ako sa dibdib ko na noon ay sobrang lakas ng tibok na animoy. Anumang oras ay lalabas sa kinalalagyan nito. Dahil doon ay nagdesisyon na nga ako magpaalam sa amo kong uuwi muna sa probinsya. Pakiramdam ko kasi may masama talagang mangyayari. Habang naghihintay naman ako ng tricycle, bigla na lang may tumigil na owner ng jeep sa harapan ko. Tara na, Barbara. Ihatid na kita. Sir Danilo? Ako nga, kaya tara na. Hindi na ho. Baka makabala pa ako sa lakad niyo eh. Hindi yan, ano ka ba? Tara na. Pangatlong aya na to, ha? Sige na nga. Pero sapat lang mo tong pamasahe ko pang tricycle, sir ha? Sino ba kasing nagsabing sisingilin kita? Napanguso na lang ako saka mabilis na sumakay sa sasakyan niya. Habang nasa biyahe naman ay hindi rin ako natahimik dahil kinakausap niya talaga ako. Hanggang sa uli na napansin kong hindi na pala sa terminal ang punta namin. At teka sandali ho. Parang hindi naman ito papuntang terminal, sir ha. Pero dito dumaraan yung mga bus papuntang Tarlac. Sige ho, dito niyo na ako baba. Ano ka ba? Ihatid na nga kita, di ba? Hindi nga ho ito yung papuntang terminal eh. O bakit? Sinabi ko bang sa terminal kita ihatid? Ibig sabihin? Hala sir, wag na. Nakakaya naman sa inyo eh. Malaking abala na ho yun sa inyo kung ganun. Di ko talaga alam kung manig ka ba talaga o ano no? Po? Wala, ang sabi ko, matulog ka na lang muna habang nasa biyahe. Matagal pa tayo makakarating sa inyo. Hindi na lang ako umimik at tumingin na lang sa daanan. Hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Nagising na lamang ako nang makaramdam ng mahinang pagtapik sa pisngi ko. Unti-unti akong nagmulat ng mata at ang una kong nasilayan ay ang mukha ni Danilo na halos 2 dangkal na lang ang layo mula sa mukha ko. Gising na, Barbara. Nasa bayan na tayo. Nandito na tayo. Pasensya, nakatulog ako. Ayos lang. Katunayan nga niyan, kanina pa tayo nandito eh. Hindi lang kita ginigising kagad kasi parang ang sarap ng tulog mo. Tignan mo nga, naglalaway ka pa. Ha? Hala! Aray ko na. Bakit ka naman nangahampas? Tinatawanan mo kasi ako eh. Tara na nga, doon na yung dapat punta sa amin.
Napapailing na lang siyang pinaandar ang sasakyan habang may nakapaskil na ngisi sa kanyang muka. Ilang sandali lang ay nakarating na nga kami sa bahay ni na Chotonyo. Sakto namang nasa labas siya at nagsisibak ng kahoy. Ngunit hindi rin nakaligtas sa paningin ko ang paligid na bahagya ng nababalot ng mga abo galing sa bulkang Pinatubo. Chotonyo! Barbara? Abay, dapat pagpag ka rito ha? Halika kayo. Pumasok kayo at maabot dyan sa labas. Salamat, Ocho. Maupo kayo rito. Gusto nyo ba ng kape? Magtitimpla ko kayo. Ay, di na ho. Saka tanghali pa lang naman kaya mamaya na lang ho kami magkakape. Ikaw ang bahala. Ay siya nga pala, hindi mo pa pinapakilala ito sa aking kasama mo. Nobyo mo ba ito? Hindi ho. Si Sir Danilo ho, anak ng ama ko. Magandang tanghali po pala, Bang Tonyo. Pwede mo na rin naman akong tawagin Tio Tonyo kung gusto mo. Kung saan ka komportable, ayos lang. Maraming salamat ho, Tio Tonyo. Nananghalian na ba kayo? Hindi pa nga po eh. Ano bang pagkain niyo dyan? May kanin at saka laing pa naman doon sa may kusina. Kumakain ka ba ng laing? Siyempre naman ho. Hindi naman ho, porkit may negosyo ang pamilya namin, mayaman na kami. Kung gano'n, maiwan ko na muna kayo rito, ha? Ihahain ko lang yung mga pagkain. Maya-maya naman ay dumating na si Arturo. Pawisan at may putik sa mga paa. Marumi na rin ang damit niyang noon ay basa ng pawis. Nanlaki pa nga mga mata niya nang makita kaming nakaupo sa sala. Oh, Insan! Kanina pa kayo na dito? At saka sino naman itong gwapings na lalaking nandito? Nobyo mo? Hindi no. Ano ba kayo si Sir Danilo to? Anak to ng amo ko. Mag-ama talaga kayo ni Chotonyo. Parehas kayo mag-isip eh. Sino ba naman kasing hindi mag-iisip ng ganun? Pero tignan mo nga sinabahan ka pa talaga niya rito. Kahit alam niya umuulan na ngayon ang abo dito eh. Ako nga pala si Danilo. Nagagalak akong makilala kayo. Nabanggit kasi ni Barbara na kayo na lang ang natitirang pamilya niya. Ako rin sir. Nagagalak din po ako na makilala kayo. Nako, Danilo na lang. Hindi mo naman ako amo para tawagin mo akong sir eh. Ang humble naman itong anak ng amo mo, Insan. Siya, nasa na nga pala si tatay? Arturo, nandito ka na pala. Halika, samahan mo kami mananghalian. Sina Barbara at saka Danilo kakain na. Ikaw na rin ang maghain ng kanin, ha? Ito ang ulam. Siya, maiwan ko na muna kayo, ha? Tatapusin ko ang pagsisibak. Ikaw na muna bahala sa kanila. Sige po. Kain na tayo. Paupo na kayo at kukuha lang ako ng kanin, ha? Itulungan na kita, Insan. Ako na sa mga plato tsaka kutsara. Siya, sige. Ikaw ang bahala. Kanina pa rin kasi ako nagugutom eh. Habang nasa hapagkay na naman ay nagkwentuhan lang kami ni Arturo habang si Danilo naman ay nanatili lang na tahimik. Sasagot lang siya kapag siya na ang kinakausap o tinatanong hanggang sa napunta na ang usapan namin kay Fatima. Yun na nga. Hindi na siya nang gagamot. Mas pinili niya kasi tutukan yung pag-aalaga sa Lola Elba niya. Kaya naman parang nag-iba na siya kasi nagkasakit pala si Lola Elba. Ito ko lang nalaman din yung dahilan ng hindi niya pang gagamot. Ano ba kasi nangyari kay Lola Elva? Ewan ko, na-stroke yata eh. Hindi na kasi makapagsalita. Hindi na rin makakilos, kaya sa palagay ko nahihirapan na talaga ngayon si Fatima. Pupunta ako siya mamayang hapon. Ay naku Insan, huwag mo nang balakin. Hindi ka pa rin naman makakapasok dun sa kanila lalo na kung nandun yung asawa niya. Bakit naman? Bahay naman nila yun ah. Sino ba yung asawa niya para pagbawalan siyang tumanggap ng bisita? Ngunit imbis na sumagot ay napabuga lang siya ng hangin at saka uminom ng tubig. Nagkatinginan kami ni Danilo at para bang nababasa niya ang iniisip ko dahil sa mga tingin niyang yon. Nang matapos naman kaming kumain ay ako na ang nagpresentang maghugas dahil alam kong pagod si Arturo sa trabaho niya sa taniman. Tulungan na kita, Barbara. Wag na, ako na. Magpahinga ka na dun. Alam kong pagod ka sa pagmamaneho.
Ba't naman sinatid mo pa ako dito eh? Bakit? Bawal ba? May magagalit ba? Ha? Magalit si magalit. Baka naman kasi ikaw ang mapagalitan ng tatay mo dahil imbis na tumutulong ka dun sa negosyo nyo, sinasamahan mo pa ako dito. Hindi no. Alam kaya ni Papa na sumasama ako sa'yo dito sa probinsya ninyo. Katunayan nga niyan eh. Siya pa nga nagsabi sa akin, ihatid kita. Hindi ko alam kung alibay lang ba o totoo talaga ang mga sinabi ni Danilo. Ngunit gayon pa man ay nagpapasalamat na lang ako sa kabutihang ipinapakita nila sa akin. Nang matapos naman kaming magugas ng plato, ay muli kaming tumungo sa sala para saglit na magpahinga. Insan, sigurado ka ba talagang pupunta ka kina Fatima? Siyempre naman, bakit hindi? Magkaibigan kami dati at kahit na hindi kami nagkita at nagkausap ng matagal, alam kong kaibigan pa rin ang turing niya sa akin. Ikaw ang bahala. Basta pinalaan lang kita ha. Hindi basta-basta yung asawa ni Fatima. Lahat ng gusto nun, makukuha niya kaagad. Hindi ko nga alam kung bakit pumatol si Fatima sa kanya eh. Napaisip ako sa sinabi ni Arturo at hindi ko malalaman kung ano talaga ang lagay ng kaibigan ko kung hindi ko siya sasadyain. Kaya naman bandang 4:00 ng hapon nun ay nagpaalam ako kina Tio na pupunta na muna kina Fatima para bisitahin siya. Samahan na kita. Wag na, malapit lang naman yung bahay nila eh. Kaya hindi ko na kailangan ng chaperone. Mabuti pa magpahinga ka na lang muna dito para makauwi ka na mamaya. Sino ba naman kasing nagsabi sa'yo na uuwi ako nang hindi ka kasama? Ikaw bahala. O siya, sige na magpahinga ka na dyan. O di ka magkape ka, meron dun sa kusina. Kung ayaw mo talagang magpasama, mag-iingat ka. O ito. Mas? Oo, ako mismo ang nagtahi niyan. Marunong ka palang manahe. Siyempre naman. Pananahi ang negosyo ng pamilya namin kaya natural lang na pag-aaralan ko rin kung paano gawin yun, hindi ba? Sige, alis na ako ha. Salamat. Sige, isuot mo yan ha. Delikado ang makalanghap ng abo galing sa bulkan. Napapailing na lang ako at napapangiti habang isinusuot ang mask na bigay niya. Ilang sandali nga lang ay nakarating na rin ako kina Fatima. Nasa balkon si Lola Elva. Nakaupo sa tumba-tumba habang nakatanaw sa malayo. Lola Elva, magandang hapon ho. Lola Elva, eto na ho yung pagkain nyo. Barbara? Fatima? Anong ginagawa mo dito? At saka, kailan ka pa dumating? Kaninang tanghali lang. Kumusta ka na? Maayos naman kami dito. Ikaw, kumusta ka? Saka bakit ngayon ka pa pumunta dito? Hindi mo ba alam na hindi maayos ang lagay ng bulkan? Siyempre alam ko. Nakikinig ako ng balita eh. Saka maayos naman ako. Maganda ang trabaho sa Manila. Mabuti naman kung ganon. Lola Elva, nandito na po si Barbara. Naalala niyo ba siya? Ngunit 1 minuto na ang lumipas ay wala kaming natanggap na sagot mula kay Lola Elva. Nanatili lang siyang nakatunghay sa kawalan at tila ba walang narinig. Napabuntong hininga na lang ako. Mukhang to nga yung sinabi ni Arturo. Ano ba nangyari kay Lola Elva? Hindi ko din na alam eh. Basta isang umaga bigla na lang siyang naging ganyan. Hindi na siya makakilos. Hindi na rin makapagsalita at laging nakatingin sa malayo. Hindi naman siya nagkasakit. Hindi naman. Teka, tinawas mo na ba siya? Ginawa ko na rin yan eh. Pero kahit ilang beses kong gawin, wala talaga akong makita. Balita ko, hindi ka na raw tumatanggap ng mga pasyente hindi na. Nahihiya na ako sa mga tao. Kung sarili ko ang lola, hindi ko mapagaling, ibang tao pa kaya? Pero nasubukan mo na ba siyang dalhin sa ospital? Ginawa ko na lahat, Barbara, pero sabi ni Sandro, huwag ko na raw pahirapan yung sarili ko eh. Dahil hindi na raw gagaling ang isang tao, ayaw namang gumaling. Sandro?
Oo, si Sandro, asawa ko. Pag uwi ko kina Tio ay hindi pa rin mawala sa isip ko ang mga pinag-usapan namin ni Fatima. Hindi rin ako nagkaroon ng pagkakataong makilala ang asawa niyang si Sandro dahil anya ay sa ibang probinsya raw ito nagtatrabaho. Hindi na talaga umuwi si Danilo noon kaya naman pinatuloy na rin siya ni Tio sa bahay nila. Paglipas naman ng ilang araw ay palalahan ng palala ang aktibidad ng bulkan at dumadalas na rin ang mga pagyanig ng lupa. Teka, parang nahihilo yata ako. Sandali. Lumilindoy? Barbara! Danilo! Dito na kayo sa labas! Nagsisimula na magbunga ng lahar yung pinatubo! Ano ba naman yan, Arturo? Malayo tayo sa pinatubo kaya huwag ka masyado magpanik. Pero Tio Tinyo, di porkit malayo tayo sa pinatubo, pagsasawalang bahala na lang natin to. Tamang si Danilo, kailangan na ho natin maging pakitso. Hindi na magandang lagay ng bulkan eh. Anumang oras, pwede pang lumakas yung pagputok niyan hanggang umabot dito ang lahar. Tama sila tayo, kailangan na natin mangal sa balutan. Teka, sina Fatima, sa tingin ko kailangan din nila ng tulong eh. Wala dito yung asawa niya at hindi niya kakayaning lumikas lalo na sa kalagayan ngayon ni Lola Elva. Kung ganun, tara na sa kanila. Ako na magbubuhat kay Lola Elva. Sige, Cho. Arturo, mag-impake na kayo. Susunduin lang namin si Fatima at Lola Elva. Mabilis nga naming tinungo ni Danilo ang bahay ni na Fatima gamit ang sasakyan niya. At pagdating nga namin doon ay naabutan naming umiiyak si Fatima. Agad ko naman siyang dinaluhan at inalo. Pagkatapos niyakad ko na siya papunta sa upuan. Sir Danilo, pwede bang ikuha niyo muna kami ng tubig? Ito si Fatima, mas kailangan niya. Kailangan natin siyang pakalmahin eh. Sige, sandali lang. Tahan. Ito na ang tubig. Oh, Fatima, pinom ka muna. Ano ba nangyari? Bakit ka umiiyak? Kasi, ulit-ulit niya sinasabing malapit na. Hindi ko alam kung anong ibig niya sabihin eh. Tapos, ayun na umalis kami dito. Para tulungan mo kumali si Lola dito. Baka mas lumala pa pag bumuga yung pulkang pinatubo. Hindi ko kakayanin mag-isa na pasanin si Lola. Tulungan mo ako. Oh, shh. Naintindihan ko ha. Huwag kang mag-alala. Ang totoo nga niyan, kaya kami nandito para sunduin kayo eh. May sasakyan si Sir Danilo kaya mas mabilis tayong makakalabas ng probinsya. Ha? Talaga? Salamat, Barbara. Tatanamin ko yan na malaking utang na loob. Salamat din ako, Sir Danilo. Totoo nga ang sinabi ni Fatima. Tila wala sa sariling paulit-ulit na nagsasalita si Lola Elva na hindi naman namin lubusang maintindihan. Mabuti na lang ay hindi na siya nanlaban ng buhati na siya ni Danilo at isakay sa sasakyan. Ilang sandali nga lang ay nakabalik na rin kami kina Chotonyo. Ay naku, kailangan na lang nating bantayan ang aktibidad ng bulkan. Mukhang hindi ako makakatulog ngayong gabi Pwede naman tayong magsalitan ng pagbabantay. Tama si Sir Danilo. Ngayong gabi kami na muna yung magbabantay tapos mamayang madaling araw na kayo. Fatima, magpahinga na kayo ni Lola Elva. Gamitin mo na muna yung kwarto ni Arturo. Tama, doon na muna ako sa kwarto ni tatay matutulog. Maglalatag na lang muna ako ng banig doon. Maraming salamat. Pasensya na kung nakabala pa ho kami sa inyo. Makabawala yun. Magkaibigan tayo, di ba? At ang magkaibigan, nagtutulungan. O siya nga pala, natawagan mo na ba yung asawa mo? Alam niyo na ba yung nangyari? Hindi nga eh. Wala naman akong pagkakataon makalabas ng bahay para tawagan siya dahil hindi ko naman pwedeng iwanang mag-isa si Lola. May telepono kami dito. Pwede mo yung gamitin para tawagan ng asawa mo. Mabuti na lang at nanahimik na ang bulkan ng gabing yon. Ngunit patuloy pa rin ang pagbuga nito ng abo. Kinabukasan, pagising ko naman ay kaagad na naagaw ng pansin ko ang isang lalaking nakaupo sa sala. Katabi niya si Fatima at umiinom ng kape.
Magandang umaga. Barbara, si Sandro. Asawa ko. Iuwi ko na si Fatima. Salamat sa pag-aalaga ninyo sa kanya. Fatima, tara na. Umuwi na tayo. Hindi ko na mapigilang mapakunot ang noo dahil sa ipinapakita ng asawa ni Fatima. Maging si Arturo, napatingin sa akin na para bang nagtatanong kung anong nangyari. Pasensya na sa abala. Arturo, pwede mo ba akong tulungan kay Lola Elva? Sino namang nagsabi na isasama natin siya? Hayaan mo na yung matandang yan sa kanila. Wala naman siyang maitutulong sa'yo eh. Pabigat lang ang matandang yan. Teka lang, parang di naman yata tama yun. Lola ni Fatima si Lola Elva. Bakit mo siya utusang iwanan ng sarili niyang lola? Hindi na rin naman magtatagal yung matanda na yan. Kaya bakit pa natin siya pag-aaksayahan ng oras? Fatima, saan pa napulot tong lalaking to, ha? Papayag ka na lang bang ganyan ang tratuhin si Lola Elva? Barbara, Pero kung mapilit ka talaga, pwede naman natin siyang isama. Pero sa isang kondisyon. ano? Nababaliw ka na ba? Responsibilidad ni Fatima na alagaan ang lola niya. Hindi mo ba nakikita? Nahihirapan na si Fatima na alagaan yung matanda na yan. Hindi niya nga ako maasikaso eh. Dahil mas inuunan niya pa yung walang kwentang matanda na yan. Pakiusap, tama na, Sandro. Umuwi na tayo. Barbara, pwede bang dito na muna si Lola sa inyo? Pupuntahan ko na lang siya dito, ha? Ay, teka, Fatima. Sige, papayag na ako isama si Lola Elba. Pero sa isang kondisyon, ikaw, Barbara, ang mag-aalaga sa kanya. Ibig sabihin, sasama ka rin sa amin pag-uwi. Kita ko ang pagguhit ng lungkot sa mga mata ni Fatima. Hindi ko alam kung bakit pinili niyang pakasalan ang isang lalaking hindi naman tanggap ang pamilya niya. Tahimik lang na nakinig sina Danilo at Arturo noon habang si Fatima ay nagsisimula ng umiyak. Subalit hindi nakaligtas sa paningin ko ang kakaibang ngisi sa mukha ni Sandro. Lalo na nang makita kong nagbago ang kulay ng kanyang mga mata. Sige na Fatima, sumama ka na sa asawa mo. Kami nang bahala kay Lola Elva. Fatima, tara na. Marami pa akong aasikasuhin. Grabe, ngayon lang ako nakasagupan ng taong ganun kalakas ang tama sa utak. Tama ka. Kung hindi lang dahil kay Fatima, baka nasapa ko na siya eh. Saka napapansin ko yung mga tingin niya sa'yo, Barbara. Parang may kakaiba. Huwag mong sabihin nagsiselos ka ron. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ugali ng pinsan ko na manilit ng asawa na may asawa. At saka kilala ko yung pinsan ko. Hindi yan pumapatol sa mga ganong klaseng tao. Mahimik ka nga. Ano na naman pinagsasabi mo dyan eh? Sa pagbitak ng lupa, makakawala ang pinakamalakas na aswang. Ang ina ng Harimundon ay muling maghahasik ng lagim. Kaagad kong pinuntahan si Lola Elba sa kwarto niya para pakalmahin siya. Nakatingin siya nun sa labas ng bintana kung saan matatanaw ang bulkang Pinatubo. Paulit-ulit niyang sinasabi na sa oras na yumanig ang lupa at tuluyang pumutok ang bulkan ay makakawala ang pinakamalakas na aswang. Hindi ko alam kung dala ba ng katandaan kaya nasasabi yun ng matanda. Pero hindi ko maalis sa sarili kong hindi kabahan dahil doon. Lola Elba, ano ibig niyo sabihin? Barbara, ikaw ang susi. Susi? Huwag mong hayaang gamitin ka ng kasamaan. Kailangan ka ng kaibigan mo. Pagkatapos ng araw na yun ay hindi ko na muling nakausap ng maayos si Lola Elva. Patuloy pa rin ang sunod-sunod na pagyanig ng lupa at ang pagbuga ng abo ng bulkan. Nakaimpake na rin nun sina Cho at Arturo, kaya naman nagpasya na kaming bumaba na sa bayan kinabukasan. Lola Elva, tara na po. Bubuhatin ko na po kayo papunta sa sasakyan. Fatima, apo ko, nasaan si Fatima? Lola, hindi ko natin makakasama si Fatima eh. Nandun mo siya ngayon sa poder ng asawa niya. Fatima, apo ko, nasaan si Fatima? Insan, mukhang kailangan na muna natin puntahan si Fatima.
Mukhang hindi titigil si Lola LB kakahanap hanggat hindi niya nakikita yung apo niya. Kung gano'n, daanan na muna natin si Fatima sa kanila. Arturo! Barbara! Bilisan na natin! Vulcan! Sabay-sabay kami ni na Arturo at Danilong lumabas para tingnan ang bulkan at mas malala na ang pagbuga nito ng mga oras na yon. May lumalabas ng mga nagbabagang bato kasama ng makapal na abo. Mukhang kailangan na talaga nating umalis dito. Lalo na tuwing paparating pang bagyo. Ang sabi sa balita, malakas ang bagyo na yon. Kung gano'n, tara na po. Arturo, ilagay niyo na yung mga gamit niyo sa sasakyan. Bilis. Barbara, saan ka pupunta? Titingnan ko kung nandun pa sina Fatima sa bahay nila. Hindi ako mapapanatag hanggat hindi ko nalalaman kung nakalikas na ba sila o hindi pa. Hindi ako makalakad ng maayos noon dahil may mga aftershocks pa rin ng lindol. Ngunit kahit ganon ay sinikap ko pa rin makarating kaagad kina Fatima. At sakto namang pagdating ko ron ay kakalabas lang ni Fatima sa bahay nila, bit-bit ang isang hindi kalakihang bag. Fatima! Fatima! Nasaan ang asawa mo? Hindi ko alam eh. Pagising ko kaninang umaga, wala na siya sa bahay. Halika na! Tara na, may sasakyan si Sir Danilo kaya mas mabilis tayo makakababa ng bayan. Sige, siguro tatawagin ko na lang si Sandro kapag nasa bahay na tayo. Kaya talaga yung lalaking yun eh. Aasa-asawa tapos iiwanan. Hinawakan ko ang kamay ni Fatima at sabay kaming lumakad pa uwi kina Tio. Nang makarating na kami ron ay tiningnan lang ni Lola Elva si Fatima. Hindi namin alam nun kung kailan darating ang bagyo ngunit nang magsimula ng paandarin ni Danilo ang sasakyan, mulang umulan. Hindi namin yun inaasahan dahil akala namin dahil lang sa ashfall kung kaya makulimlim ang kalangitan. Nako, ito na nga pa talaga yung sinasabi ko eh. Malapit tayo sa sentro ng bagyo. Kaya malabang sa malaba, mararamdaman talaga natin ang hagupit ng bagyo. Huwag po kayo mag-alala. Sisikapin ko pong makarating tayo sa bayan ng ligtas. Diyos ko, iligtas niyo po sana kami sa kapahamakan. Hindi pa po ako andang mamatay. Hindi ko pa po nakikita yung mga anak ko eh. Bandang alas 11 na ng tanghali nun pero ang kalangitan makulimlim pa rin. Parang ang dapit hapon akong titingnan dahil sa kapal ng abo na ibinubuga ng bulkan. Hindi namin ramdam ang lindol pero nakikita ko kung paano mapatiing bagang si Danilo habang minamaniobra ang manibela. Bukod sa bahagyang lubak ang daan ay madulas pa rin dahil sa ulan. Naku, malakas yung ulan oh. Masama ito. Halos hindi ko na makita yung daan. Kaya mo pa ba? Kung hindi na, edi pwede naman tayong maghanap ng matutuluyan pansamantala eh. Delikado kung susuungin natin ang ulan lalo na't nahaluan na ng makapal na abo. Tatatabaw na ang windshield ng sasakyan mo, Leo. Ano kaya kung itabi mo na muna ito? Kailangan natin maghanap ng masisilungan. Nagsimula ng sumama ang panahon. Hindi tayo pwedeng tumigil. Baka pag nalaman ng asawa kong umalis ako ng bahay nang walang paalam, magalit yun sa akin. Ate ma naman, naririnig mo ba yung sarili mo? Hindi na nga maganda yung lagay ng panahon tas asawa mo pa rin ang iniisip mo? Alam mo, nagdududa na talaga ako sa inyong dalawa eh. Sigurado ka bang hindi ka niya ginayuma, ha? Minsan, hinahinay naman. Masakit na paratang yan. Sensya na. Nakainis kasi. Sa kung mahalaga ka talaga sa kanya, hindi ka naiiwanan lalo na't ganito yung lagay ng panahon at ng kalikasan. Asawa ka niya. Kaya dapat nga, isipin niya yung kapakanan at kaligtasan mo eh. Wala nang sumagot pagkatapos ng mahabang litanya ko na yon. Kaya naman habang binabagtas namin ang madilim at maulang kalsada, ay tahimik lang kami. Hanggang sasabay-sabay kaming napasigaw ng bigla na lang may natumbang isang punong kahoy sa harapan namin. Diyos ko, buti ka na tayo doon ah. Hindi ka na. Mabuti na lang na ipreno ko kagad. Ano, ayos lang ba kayo? Oo, ayos lang kami. Ang maigi pa siguro, itabi na lang natin yung sasakyan kung saan walang masyadong puno saka tayo humanap ng matutuluyan pansamantala. Tama. Kami na lang muna ni Arturo ang lalabas para makapaghanap ng masisilungan natin. Sige po, tsaka mag-ingat kayo. Lumabas nga sila Tio noon, suot ang mga kapote nila. Kami naman ay walang imik sa loob ng sasakyan habang naghihintay sa pagbabalik nila.
Ngunit nagsimula ako mag-alala nang lumipas na ang higit 1 oras, hindi pa sila nakakabalik. Diyos ko, saan na kaya yung Tio? Bakit sobrang tagal naman yata nila? Teka sa Danilo, saan ka pupunta? Mukhang kailangan ko hanapin si Arturo at Tio Tonyo ha. Dumito na lang muna kayo ha. Delikado sa labas. At saka wala kang kapote. Hindi kakayanin ng payong mo yung malakas na hangin at yung ulan. Eh paano kung may nangyari na pala sa kanila at kailangan nila ng tulong? Huwag ka nang umalis. Paano kung pabalik na pala sila tapos magkasalisihan pa kayo? Mabuti pa maghintay na lang muna tayo dito ng konti. Ngunit hindi pa man din nagtatagal, umihip na ang malakas na hangin. May kasamang ulan at mga abo. Nagmistulang binuhusan ng semento ang daan dahil sa mga nabasang abo. Ilang sandali pa, yumanig ang lupa. At sa di kalayuan ay may naririnig kaming mga sigawan. Ano raw? Pumutok na naman yung bulkan. Oo, at sa pagkakataong ito, mukhang nagbabagang bato na ang niluluwa nito. Kailangan na natin magmadali ng paglikas. Siguro naman kaya nila ang Tio Tonyo ang sarili nila. Pero si Lola Elva! Ako nang bahala sa kanya, tara na. Eto, may malapad na plastic dito. Pwede na itong ipantaklob kay Lola Elba para hindi siya mabasa ng ulan masyado. Huwag na huwag kayong bibitaw sa isa't isa. Barbara, Fatima, hanggat maaari, sumunod lang kayo sa akin. Sabay kaming tumango ni Fatima noon bago lumabas ng sasakyan. Nagpatiuna si Danilo sa paglalakad at katulad nga ng bilin niya, ay sumunod lang kami sa kanya. Ngunit bigla na namang umihip ang malakas na hangin at bumuhos ang malakas na ulan. Dahil hindi namin masyadong nakikita ang daan, sa kapal ng abo, ay hindi namin namalayang nasa gilid na pala kami ng bundok. Matarik sa kinaroroonan namin at hindi sinasadyang nadula si Danilo, dahilan para magkasama silang gumulong ni Lola Elva. Sir Danilo! Lolo Elba, ayos lang po ba kayo? Fatima, tara! Babayin natin sila pero mag-iingat ka ha. Kumapit ka sa katawan ng mga puno. Ngunit kahit gaano pa kami kaingat sa pagbabanon ay hindi pa rin namin naiwasan ang lulas. Pareho kaming dumausdos pababa ng matarik na bundok. Ramdam ko ang pagtama ng katawan ko sa mga bato at ugat ng puno habang gumugulong pababa. Dinig ko rin ang daing ni Fatima sa sakit. Nagdidilim na ang paningin ko pero nanatili akong gising kahit ang totoo hilong-hilo na ako. Fatima, si Lola Elva. Ulan niya. Mukhang napalian pa yata ako ng braso ha. Nandiyan na siya. Muli lilitaw ang pinakamalakas na aswang. Ang ina ng Harimundon. Fatima. Fatima, gising. Sir Danilo, si Fatima. Kailangan niya ng tulong. Ngunit nang akmang lalapit na si Danilo kay Fatima, ay muling yumanig ang lupa. Malakas yon dahilan para mabitak ang lupa at magtumba ng mga puno. Napasigaw kaming dalawa ni Danilo. Ngunit si Lola Elba ay tila may binubulong gamit ang lingwaheng hindi ako pamilyar. Sir Danilo, sino Fatima at Lola Elva? Teka, Barbara, kailangan mo tumayo dyan. Pilitin mo makabangon. Mas lalo nang dumidilim ang paligid. Lumalakas na naman ulit ang hangin at ulan. Ako nang bahala sa sarili ko. Iligtas niyo lang sila pakiusap. Binalot na nga ng dilim ang buong paligid hanggang sa tuluyan ko nang hindi makita ang mga kasama ko. Pero narinig ko pa rin ang kaluskos ng mga tuyong dahon at ang tila pag-usal ng dasal ni Lola Elva. Hanggang sa maya-maya pa, kumulog na at kumidlat. Pagkatapos noon, narinig ko mula sa malayo ang boses ni Arturo. Barbara! Sir Danilo, nasa kayo? Fatima, Lola Elba! Arturo! Dito kami sa pumatulang!
Arturo! Nandito kami sa baba! Teka, Barbara! Diyos ko, ano nangyari sa inyo? Bakit nandiyan kayo sa baba? Teka, pupuntahan ko kayo dyan! Kahit nahihilo ay pinilit ko pa rin tumayo nun. Ngunit katatayo ko pa lang ay saka na naman yumanig ang lupa. Muli akong napadapa. At sa pagkakataong yon ay hindi ko inaasahang nauntog ang ulo ko sa isang bato. Ilang beses pa akong napakurap nun bago tuluyang mawalan ng ulirat. At ang tanging narinig ko lang bago yon ay ang mga mahihinang usal ni Lola Elva. Pakiusap, tulungan niyo ako! Fatima, Pakiusap, tulungan niyo ako! Tulong! nang magmulat ako ng mga mata ay bahagya pa ring madilim. Pero may mga naaaninag na ako. Ngunit nagtaka ako nang mapansing parang nag-iba ang paligid. Hindi na amoy asupre ang hangin at tila ba nasa isang gubat ako, ngunit ang mga puno ay matibay na nakatayo. Napakunot ang noo ko at kinapa ang lupa. Basa ang mga damo na marahil ay dahil sa hamog. Teka, hindi. Paano nasa ibang lugar na kami? Fatima! Fatima! Nasaan ka? Barbara! Barbara, nandito ako. Kasama ko si Lola Elva. Barbara, si Danilo wala siyang malay. Nagawa kong makatayo nun kahit na bahagya pa rin akong nangihina. Maraan akong lumakad para hanapin kung nasan sina Fatima at nang maninag ko na sila, pinuntahan ko sila. Ngunit hindi pa man ako nakakarating, may isang nilalang na may nakakatakot na mukhang sumulpot sa harapan ko. Ano klaseng nilalang ka? Huwag ka lalapit! Halimaw ka, dyan ka lang! Barbara, mag-ingat ka! Aswang yan! Dahil sa sinabi ni Fatima, napaantanda ako kahit nakakaramdam pa rin ako ng panghihina. Nang mga oras na yon, wala akong ibang sandata, maliban sa bagay na alam ko. Ngunit hindi ako sigurado kung tatalab yun sa nilalang na kagaya nito. Barbara, takbo! Bilisan mo! Tumakbo ka na! Fatima, hindi ako tatakbo! Hindi ko kayo iwan dito! Ngayon nasa tayong maghaharap. Kahit pa nakakatakot, nilakasan ko ang loob ko at sinugod ang aswang. Dinakma ko ang buhok niya, ngunit dahil nga mas malakas siya, nagawa niya akong maitulak. Ngunit swerteng nakakuha ko ng ilang hibla ng buhok mula sa kanya. Hindi ko alam kung gagana ang plano ko at wala talaga akong karanasan pero kailangan ko pa rin subukan. Kailangan kong iligtas sina Fatima. Kailangan namin makaalis sa lugar na to ng buhay. Ay, aswang! Huwag mong galawin ang kaibigan ko. Lumayan mo siya! Wala na akong oras. Kailangan ko nang gawin to. Kailangan ko subukan. Pinikit ko ang aking mga mata at nagsimulang umusal ng orasyon. Orasyon na natutunan ko pa sa lola ko nung dalagita pa ako. At para sa kalaman ng lahat, isa hong mangkukulam ang lola ko. Pero hindi siya yung klase na mangkukulam na ginagamit ang kakayahan niya para manakit ng ibang tao. Barbara? Barbara, ano ginagawa mo? Teka, ano nangyari sa aswang? Bakit? Barbara, kinulam mo ba siya? Tumalab sa kanya ang kulam. Tumalab sa kanya! Barbara, halika na dito. Bilisan mo! Makabalikan ka niya! Hindi na siguro yung mangyayari yun. Tinan mo, nagsisimula ng malaga sa mga bukol sa katawan. Bakit na nagkakaroon ng mga suga? Pero paano mo nagawa yun? Nag-aral ka ba ng panguhulam? Oo. Pero ngayon ko palang nagamit ang kakayahan na to. At kilala mo ko, hindi ko to gagamitin para sa ikakasama ng iba.
siya. Umalis na siya. Kailangan na natin magmadali bago pa siya bumalik. Si Danilo, kailangan natin siyang gisingin para matulungan niya tayo kay Lola Elva. Kagad kong dinaluhan si Danilo at nakahilata ito sa damuhan na walang malay. Tinapik-tapik ko ang pisngi niya para gisingin siya, ngunit wala pa ring epekto. Kaya naman nilakasan ko na ang pagtampal sa kanya. Ilang sandali pa kumunot ang noo niya at marahang nagmulat ang mga mata. Ang sakit ang pisngi ko. Anong nangyayari? Pasensya ka na, ayaw mo kasing magising eh. Teka, nasaan tayo? Parang ibang lugar na to ah. Ang huling naaalala ko bago tayo mawala ng malay. Nagsitumbahan ng mga puno. At saka, kakaiba ang hangin dito ah. Parang, amoy nabubulok ng laman. Siguro dahil sa aswang. Sa palagay ko nasa paligid lang ang biktima niya. Kung ganun, kailangan na nating umalis dito. Halatang pinipilit lang ni Danilong tumayo nun pero alang-alang sa kaligtasan namin, sinubukan niya pa ring pasanin si Lola Elva. Muntikan pa nga silang matumba nun pero nahawakan ko siya at tinulungang ibalanse ang pagtayo niya. Sigurado ka bang kaya mo? Baka kung napaano yung paa mo kaya nahihirapan kang tumayo. Ayos lang ako, Barbara. Sige na, bilisan na natin makaalis dito. Hindi tayo ligtas na lugar na to. Kailangan natin makahanap ng tutuluyan, lalo at gabi na. Hindi talaga pamilyar sa akin ang lugar na yon. At dahil nga gubat at mapuno ay sinubukan kong maghanap ng mga herbal na gamot para ipantapal sa mga galos na natamo namin. Subalit laking pagtataka ko nang wala akong makitang ibang halaman doon bukod sa mga ligaw na damong hindi pamilyar sa akin. Posible to. Kahit man lang sana mayana, wala talaga. Baka namamalig na tayo. Wala tayo sa probinsya natin, nasa ibang lugar tayo. Pero paano naman nangyari yun? Kanina lang. May nagawa ka ba para makaalis tayo sa lugar na to? Siguro nga tama ka. Baka paglalaroan na tayo ng engkanto. Si Lola Elva, may sinasabi siya sa akin kanina nang magising ako eh. Ano? Pati ko nawalan din ng malay? Oo, pagising ko nandito na tayo sa lugar na to. Anong sabi ni Lola Elva? Ibinigay niya to sa akin eh. Sabi niya itong makakatulong sa atin para matalo ang Harimundon. Harimundon? Isa yung uri ng sinaunang aswang. Mga malalakas sila. Saka naman pumasok sa isip ko ang tungkol sa napanaginipan ko noon bago pa ako umuwi sa probinsya. Si Fatima. Duguan sa ibaba ng pumuputok na bulkan, ngunit mariin ako napapikit at ipinilig ang aking ulo. Imposible. Panaginip ko lang yun eh. Tama. Isa lang yung masamang panaginip. Ha? May sinasabi ka ba? Kailangan natin bilisan. Kumukulog na. Baka maabutan pa tayo ng ulan mamaya. Baka hindi pa umaalis ang bagyo. Binilisan na nga namin ang paglalakad, ngunit kahit anong bilis namin, tila ba bumabalik lang kami sa pinanggalingan namin. Nang mapansin namin yon, ay saglit kaming tumigil. Hingal na inilapag ni Danilo si Lola Elva at kami naman ni Fatima na paupo na lang sa malaking ugat ng puno. Mukhang pinaglalaroan nga talaga tayo. Wala silang balak na paalisin tayo sa lugar na to. Nililigaw nila tayo. Pero hindi tayo pwede magtagal dito. Baka maabutan tayo ng ulan at mabasa. Masama yun para kay Lola Elva. Subukan kaya natin baliktarin yung mga damit natin. Di ba dapat ganun daw ang gawin kapag naliligaw sa gubat? Hindi naman ako naniniwala pero wala rin namang mawawala kung susubukan natin, hindi ba? Hindi na kailangan. At hindi tayo aalis dito hanggang hindi natatapos ang misyon. Misyon? Nagkatinginan kaming tatlo bago sabay-sabay na napatingin kay Lola Elva. Hindi ko maintindihan ang ibig sabihin ng matanda tungkol sa misyon kuno na kailangang matapos. Seryoso ang mukha niya habang ibinabalik ang tingin sa amin. Ilang sandali pa nakarinig kami ng anghel na tila mula sa mababangis na hayop. Nandiyan ang mga kampo ng Harimundon.
niyong sabihin? Saka paano nakakapagsalita na kayo ng matagal ngayon? Sasabihin ko lahat pag uwi natin, Apo. Kung mga aswang ang kalaban natin, yari tayo. Wala tayong kahit anong sandatang dala sa kanila. Pero, may dala akong balisong na bigay sa akin ng lolo ko. Pwede ko bang makita ang balisong mo, iho? Ito po. Hindi ito isang simpleng balisong. Ito ay sa manunugis. Hindi ako maaaring magkamali. Nararamdaman kong enerhiyang nanggagaling sa patalim na to. Manunugis? Teka, hindi po isang manunugis si Lolo Pedrito ko. Hindi si Pedrito, kundi si Pedro naman niya. Iho, gamitin mo ito at kailangan may tarak mo sa dibdib ng aswang. Kung saan nananahan ang kanilang mga mutya, may kakayahan itong patayin ang mutya kahit nasa katawan pa ito ng aswang. Sa ganung paraan, mabilis mo silang mapapaslang. Pagkatapos yung sabihin ni Lola Elva ay nakarinig kami ng mga kaluskos sa paligid. Sinundan nyo ng mga pag-angil hanggang sa tuluyan nang lumabas mula sa dilim ang mga halimaw. Mga malalaking baboy ramo na may mapupulang mga mata at mahaba't matatalim na mga pangil. Diyos ko, napakarami nila. Hindi natin sila kakayanin. Mukhang di rin tatalabing pangulam ko sa kanila. Nasaan yung hayop sila? Mukhang kailangan nating lumaban para sa mga buhay natin. Barbar Aiha, hindi mo pa talaga lubos na kilala ang sarili mo. Kayo ay mga mangkukulam na buyagan. Ang mga salitang galing sa kaibuturan ng inyong puso ang siyang nagsasadla sa mga kalaban sa kapahamakan. Buyagan? Ang mga buyagan ay uri ng mga mangkukulam na may kakayahang manakit. Gamit lang ang kanilang mga dila. Barbara, isang salita mo lang na mamatay sila. Mamamatay sila. Kung ganun mo ka mapapadali yung laban natin. Nagsimula nang sumugod ang mga aswang. Nakipagbunong sa kanila si Danilo gamit ang kanyang balisong, habang ako naman ay isa-isang isinusumpat ang sino mang aswang na lumalapit sa akin, lalo na kina Fatima at Lola Elva. Alangani mo kayo! Kung sino man sa inyo ang magtatangkang paslangin kami apat, mamamatay. Nakalimot ka ako. Ngap pinapraso ko. Sir Danilo! Teka, tingnan mo Barbara, hindi namatay yung angko na kumalmot kay Danilo. Yun ay dahil hindi naman talaga nito. Layunin na paslangin si Danilo. Layunin itong pasakita ng binata. Kung ganon, lahat ng magtatangkang saktan kaming apat, mapuputulan ng hininga. Tingnan lang natin kung magalaw niyo pa kami. Mga hayop kayo! Si Danilo nawala ng malay. Sir Danilo! Kailangan niyong pigilin ang pagdurugo ng sugat niya. Mukhang malalim ang pagkakakalmot ng ngawok sa kanya. Kailangan nating talian yung braso niya para pigilan ang pagdurugo ng sugat. Teka, eto, itali natin ito sa braso niya. Pero kailangan din nating maghanap ng malinis na ilog o batis para mahugasan ang sugat niya. Sige, maghanap ako. Huwag na kayong mag-aksaya ng panahon. Hindi rin naman tayo makakaalis dito. Barbara, kunin mo ang balisong niya at kumuha ka ng balat ng punong yun. Balat ng puno ng akasya? Oo, ginagamit ng mga katutubo ang dagtan ng gagaling sa balat ng puno para ipantapal sa sugat at maagapan ng pamamaga. Sinunod ko ang bili ni Lola Elva at gamit ang balisong ni Danilo, kumuha ako ng kapirasong balat ng puno. Nang dalhin ko yon pabalik sa kanila, ay inutusan niya naman akong kaskasin ito hanggang sa makaipon ako ng sapat na dami para makapiga ng dagta mula dito. Ganyan nga, Iha. Ipatulong mo ang dagta sa sugat niya at ang pinagpigaan mo ay tatapal mo sa sugat niya. Sige po. Magpahingay na lang muna natin siya saglit. Mamayahan tayo ng makakain.
Sabay kaming napabuntong hininga hanggang ilang sandali pa ay nakarinig kami ng boses. Pamilyar yun at tinatawag ang pangalan ni Fatima. Luminga naman kami sa paligid hanggang sa may isang bulto ng tao ang lumabas mula sa dilim. Fatima! Fatima! Nasaan ka? Sandro? Sandro, nandito kami! Fatima, Sandro, buti dumating ka. oo naman. Para sa iyo, asawa ko. Agad na naringkit ang mga mata ko nang makita ang ngisi sa mukha ni Sandro pagtingin sa amin habang nakayakap sa kanya si Fatima. Kaya kagyat kong hinila ang kaibigan ko at itinago sa likod ko. Fatima, huwag kang maniwala sa kanya. Siguro baka nga mamaya siya may kagawa ng lahat ng to eh. Barbara. Kaibigan mo si Fatima pero bakit ganyan ka makitungo sa asawa niya? Hindi mo ba alam na ako ngayon ang pinaka-importanting tao sa buhay niya? Nagawa niya nga iwan ang inutil na matandang to na sarili niyang kadugo para sa akin. Nagawa niya lang yun dahil ginayuma mo siya. Bistado ka na, Sandro. Ikaw ang nagdala sa amin dito. Fatima, hayaan mo lang ba ang babaeng niya na pagsalitaan ako na masama? Pwede ba? Tigil-tigilan mo nga yung pagdadrama mo, Sandro. Di bagay sa'yo? Pakiusap, Barbara, tama na. Mahal ko si Sandro. Hindi, Fatima. Nabubulagan ka lang. Yang nararamdaman mo, hindi totoo yan. Manipulasyon niya para mapasunod ka na eh. Gumising ka naman. Hindi ganyan ang Fatima ang nakilala ko. Tama na sabi! Kung hindi mo siya kayang tanggapin bilang asawa ko, sana irespeto mo naman siya bilang tao. Napakuyom ang kamao ko nang dumapo ang paningin ko kay Sandro. Nakatingin siya sa akin at nanunuyang ngumisi. Nang mga oras na yon ay gustong-gusto ko na talagang basagin ang pagmumukha niya. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Kailangan kong ipakita kay Fatima na nagkamali siya ng pinili. Na ginagamit lang siya nito. At kung bakit ay hindi ko pa alam, ngunit yun ang aalamin ko. Fatima, halika na. Sumama ka na sa akin. Ilalabas na kita sa gubat na to. Isasama ba natin si Lola Elva? Hindi. Pero, Sandro, delikado sa lugar na to. Baka kung ano mangyari sa kanila lalo na kay Lola. Kaya na nila ang mga sarili nila. At saka, nandiyan naman silang dalawa para buhatin ang lola mo. Kaya tara na. Dahil kung hindi, kakalat ka rin kita palabas. Natingnan ko si Fatima. Takot na takot siya. Gusto ko sana siyang bawiin kay Sandro pero lalapit pa lang ako, umiiling na siya. Natigilan ako. Barbara, pakiusap. Dalhin niyo sa ligtas na lugar si Lola Elva. Tara na, ang dami pang drama eh! Fatima! Naramdaman ko ang paghila ni Lola Elva sa laylayan ng palda ko. Nang lingunin ko siya ay marahan lang siyang umiling. Wala na ako magawa nun, kundi ang mapasalampak na lang sa madamong lupa habang tinatanaw ang papalayong bulto ni na Fatima at Sandro. Noon ko lang naalala ang kakayahan ko. Kaya naman kahit nawala na sila, nagsalita pa rin ako. Umatay ka sanang hinayupak ka sa oras na may mangyaring masama sa kaibigan ko. Huwag ka nang mag-aksaya ng laway at lakas. Iha, hindi tatalam sa kanya kapangyarihan mo. Pero bakit ho? Dahil hindi na siya tatabla ng buyag oras na nagpalit na siya ng anyo. Ano ho? Mas lalo akong naginala dahil sa mga sinabing yun ni Lola Elva. Ibig sabihin, mas totoo ngang may kakaiba kay Sandro. Hindi lang basta guni-guni nang makita kong namula ang mga mata niya, lalo na ang ngisi niya kanina. Kaya pala hindi ako mapalagay kapag magkasama sila ni Fatima. Lola Elva, sabihin niyo sa akin, ano bang nilalaman niyo tungkol kay Sandro? Si Sandro, isa siyang nilalang ng dilim. Isang halimaw,
At ang mga awok na sumalakay, yun ay mga kampo niya. Kung ganun, isa rin siyang aswang. Pero Lola, bakit po wala kayong ginawa? Bakit niyo po hinayaang may kasal si Fatima sa lalaking yun? Saka wala naman po talaga kayong sakit simula pa nung una, hindi ba? Dahil nakatakda itong mangyari. Pero ikaw ang mapago sa takbo ng tadhana. Hindi ko maintindihan eh. Kung bakit kailangan pang malagay sa panganib yung mga buhay natin para lang sundin yung tadhanang yan. Pwede naman sana nating maiwasan yun eh. Ay, nauuguluhan na ako. Lola, pasensya na. Huwag kang mag-alala, iha. Hindi totoo ang kasal ng dalawa. Hindi yun rehistrado. Palabas lang niya yun para maipasailalim si Fatima. At kung pinigilan kong mangyari yun, mas maraming taong madadamay. Gagawin ang Harimundo ng lahat. Makuha lang si Fatima. At nasa kapangyarihan niya ang apo ko. Pero bakit ho siya? Dahil ba sa dugong manggagamot na meron siya? Dahil sa dalisay na dugo niya? O dahil sa pagkabirhen niya? Lahat ng sinabi mo, yan ang mga rason kung bakit si Fatima pinili ng pinunong aswang na maging alay. Alay na sisidlan. Alay na sisidlan? Oo, alay na sisidlan para sa muling pagbabalik ng kanyang inang aswang. Kung gano'n, nasa panganib talaga ang buhay ni Fatima, Lola. Pero paano ko siya malalabanan? Wala akong sandata at hindi rin tumatalab sa kanyang kakayahan ko bilang buyagan. Hindi talaga tatalab ang kakayahan mo kung nasaan yung aswang siya. Dahil isa siyang malakas na uri at hindi siya tatabla ng kahit anong kapangyarihang itim. Tila ba nanlambot ang mga tuhod ko ng mga oras na yon? Dahil alam kong malabo talagang matalo ang Harimundon. Kahit hindi ko pa alam kung anong pisikal na kaanyuan niya, ay sigurado akong walang panamang mga mortal na katulad namin. Napatingala na lang ako sa langit. Pero may paraan para matalo mo siya, iha. At talaga ho, kung gano'n sabihin niyo ho, ang gagawin ko para mailigtas si Fatima. Mamaya pagka nagising si Dalilo, palplanuhin natin ang gagawin yung pagsalakay. Doon tayo sa paanan ng bulkan. Sa paanan ng bulkan? Oo, iha. Doon gaganapin ang ritual ng pag-aalay at pagpapalaya sa inang aswang ng Harimundon. Napahawak ako sa sentido ko at pumikit. Pilit na inaalala ang tungkol sa masamang panaginip ko noon. Kung saan kasama ko si Fatima at ang halimaw na may malaking pangangatawan, ngunit may mukhang parang sa baboy ramo. Ibig sabihin, hindi lang basta panaginip yon. Ang mga nakita mo sa panaginip ay pangitain at kung ano mang nakita mo ay mangyayari. Kung ganun, si Fatima, nakita ko siyang duguan sa paanan ng bulkan eh. Tapos yung bulkan pumutok at nagbuga ng abo na may kasamang malalaking tipak at nagbabagang mga bato. Iha, nakasalalay sa iyo kaligtasan ni Fatima at ng mga tao. Sa oras na mapagtagumpayan ng Harimundo ng pagpapalaya sa inang aswang, katapusan na natin. Halos isang oras din ang hinintay namin ni Lola Elba bago magising si Danilo. At nang mahimasmasan ay nag-usap kami sa planong pagliligtas kay Fatima. May inilabas si Lola Elba na isang maliit na paketeng gawa sa katsa mula sa loob ng kanyang duster at yun ang inabot niya sa akin. Ano ito, Lola? Yan ang tanging magagamit niyo para magawang malabanan ninyo ang Harimundon. Buksan mo. Pulbos? Hindi lang basta pulbos yan. Yan ay ako nito. Pinulbos ko lang para madaling tumalab ang misa. Kung ganon, ano naman po magagawa ng ako nito sa isang aswang? Nagagawa nitong papalikin sa anyong tao ang aswang. At kapag nangyari yun, ang kakayahan niya ay saglit na mawawala. Babalik ito kapag nagawa niyang makabalik sa anyong aswang. Kung ganon, kailangan lang namin itong maisaboy sa kanya. Tama po ba?
Tama ka, iho. At kapag nagawa nyo na yun, kailangan nyo nang magtulong para mapabagsak ang aswang. Nang mabuo ang plano, saka kami lumakad papunta sa paanan ng bundok. Pasan ni Danilo si Lola Elba habang binabagtas ang masukal na gubat. Higit 1 oras ang nilakad namin bago makarating sa lugar kung saan isasagawa ni Sandro ang pagpapalaya. Mula sa di kalayuan ay tanaw ko ang lamesang gawa sa mga sanga ng kahoy na itinali gamit ang matibay na baging at doon nakahiga si Fatima at walang malay. Nasa kamay ninyo, kapalaran nyo. Pangako, gagawin po namin ang lahat para hindi matuloy ang pagpapalaya sa inang aswang ng Harimundo. Tatagan nyo ang loob nyo at wag na wag kayong magpalinlang sa salita ng tuso Harimundo na yan. Subalit ang akala naming maingat na plano ay pumalya nang biglang magsisulputan sa paligid ang mga kampo ni Sandro. Nakapalibot sila sa amin hanggang sa hindi namin namalayang nakalapit na pala ang isang nilalang na kamukha ng nasa panaginip ko. Isang matipunong aswang na may mukha ng baboy ramo. Magaling. Magaling, Elba. Mabuti ang kadala mo itong susi ng kalayaan ng aming inang aswang. Tumahimik ka nga! Huwag mo kaming paikutin sa mga salita mo. Dahil hindi mo ako maluloko. Una pa lang iba ng pakiramdam ko kayong hayop eh. Tama ang kutob ko. Isa kang masamang nilalang. Barbara. Nakikita mo ba ang kalagayan ng kaibigan mo ngayon? Mamamatay siya sa oras na sinuway mo ang gusto mo. Ako ba talaga tinakot mo? Hindi kita tinatakot, Ina. Binibigyan lang kita ng pamimigay. Alagad ko! Kunin ang susi. Mula sa dilim ay lumabas naman ang mapapayat na nilalang na may mahahabang mga bias. Hindi ko alam kung anong klase ng mga aswang sila pero kahit mapayat sila ay hindi biro ang lakas na taglay nila. Mabilis silang nakalapit at kagyat akong hinawakan sa braso. Hoy! Bitawan mo si Barbara! Bitiwan mo ako! Saan mo ako dadalhin? Huwag kang magpumiglas, Barbara. Mabilis lang ito matatapos kung susunod ka lang. Walang masasaktan. Walang mamamatay. Akala mo ba magtatagumpay ka, Sandro? Nagkakamali ka. Barbara, huwag kang magpadala sa takot at galit. Galing sa salta. Huminga ako ng malalim nun. Naglakad kasabay ng alagad ni Sandro. Hindi naman nakatali ang mga kamay ko kaya may pagkakataon pa ako maisagawa ang plano. Napangisi ako habang nagkukunwaring sumusunod sa utos ni Sandro. Nang lumingon ako sa gawin ni Lola Elba at Danilo, ay pareho silang pinipigilan ng 2 pang aswang. Tinanguan ko lang sila bago bumaling sa Harimondon. Ngayon, nandito na ang susi. At nandito na rin ang alay ng sisidlan. Oras na para idaos ang ritual ng pag-aalay at pagpapalaya sa ating inang aswang. Teka, nasaan ako? Bakit? Sandra? Sandra, nasaan ka? Mabuti naman at gising ka na. Mahal kong asawa. Anong asawa? Hindi mo ako asawa, alibaw ka! Nasaan si Sandra? Ilabas mo siya! Naikuyom ko na lamang ang aking mga kamay nun saka saglit na pumikit na pinigilan ang tuluyang pagsakop ng galit sa sistema ko. Hindi ko kayang tingnan ang kaibigan kong umiiyak sa ginagawang pagmamanipula ng itinuring niyang asawa. Bahala ka kung ayaw mong maniwalang ako si Sandro. Di bale, kapag nakalaya na ang inang aswang, hindi na kita kailangan. Wala ka ng silbi sa akin. Simula na ang ritual. Barbara, halika na. Kailangan mong bigkasin ang mga orasyong ito. Sa palagay mo, mauutusan mo ko? Hindi.
Pero gaya ng sabi ko, ibigyan kita ng pamimilian. Nagpupuyos ang dibdib ko habang nakatingin sa aswang na noon ay nakadampi ang mahaba at matulis na kuko sa liig ng kaibigan ko. Kaya humanap ako ng magandang tiyempo kung kailan ilalabas ang ako nito. Nagkunwari akong susundin ang gusto ni Sandro, pero hindi niya alam, nagmamasid na ako sa kilos niya. Kinuha ko ang lumang papel mula sa kanya at saka tumikhim. Simulan mo na, Barbara. Hindi ko alam kung anong lingwahe ito. Paano kung magkamali ako ng bigkas? Hindi ako naniniwala. Alam kong may kakayahan kang magbasa ng Latin, Barbara. Kung gano'n naman pala, alam mo rin bang hindi kami basta-bastang magpapatalo? Walang hiya kang babae ka. Ano itong sinabi mo sa mukha ko? Ako nito ang tawag dyan. At yan ang magbibigay ng kahinaan sa'yo. Sinabi ko na sa'yo kanina pa, hindi mo ako mauutusan at mas lalong hindi ako magpapatalo. Malakas kong tinadyakan si Sandro na pinipigilan ang sariling wag bumalik sa anyong tao. Kinuha ni Danilo ang pagkakataong yon para makipagbuno sa mga alagad ng Harimondon. Habang si Lola Elva umuusal ng orasyon para sa proteksyon, naglalakad siya papunta kay Fatima at nang masiguro ko nang hindi nga sila kayang galawin ng ibang aswang. At doon na ako tumuon sa mga kalaban ko. Ngayon, Sandro, may magagawa ka pa ba dahil sinira ako na ang ritual na inihanda mo para sa iyong ina? Ano itong nararamdaman ka? Bakit parang nangihina ako? Epekto yan ang ako nito. Nagagawa nitong pabalikin kayo sa anong tao kahit hindi nyo gusto. Akala ko nasinda ko na si Sandro, pero nagulat ako nang bigla siyang tumawa. Lumakad siya palapit sa akin habang may nakapagkit na ngisi sa kanyang mukha. Kumabog ang dibdib ko dahil hindi ko inaasahang maging ang ako nito, hindi pa rin talaga lubusang tumalab sa kanya. O paano? Hindi maaari. Bakit hindi tumalab sa'yo ang ako nito? Papasa pala akong aktor. Hindi ko akalain gagana ang pagkukunwari kong yun. Pero ngayon alam ko na kung ano talaga ang kakayahan ng pinulbos ng ako nito na yan. Hindi na katahaya ang maisaboy ulit sa akin ng babae. Barbara, mag-iingat ka. Nasong ka. Pinagpala na naman ang sugat ko. Hindi ako papayag na kahilang ang maging abanse. Ito ang sayo, halimaw! Nagawa ni Lola Elva na pakawalan si Fatima. Magkasama na sila. Hindi magawa ng ibang mga aswang na malapitan sila dahil sa orasyon ni Lola na lalo pang pinagtibay nang sabayan siya ni Fatima. Mabilis akong nilapitan ng Harimondon at sinunggaban sa liig. Namintig ang ulo ko nang madama ang mahigpit na pagkakasakal niya. Habang ako naman ay pilit na kumakalas. Ano ba? Bitiwan niyo ako! Hindi ako nakahiga! Hindi kita mapapatawad sa ginawa mong pananabutay ng ritual na hinanda ko! Barbara, papatayin kita! Bakit ba ako? Kailangan mag-usal ng orasyon na yan? Dahil ang ninuno mo ang siyang nagpalaya sa akin ginanoon. Ngunit muli na namang ikinulong ni Elba. Kaya kailangan kita para muling magpalaya ng inang aswang. Pero mas pinili mong kampihan ang mga manggagamot na yan. Pinilit kong tatagan ng loob ko at pasimpleng dumakot ng ako nito mula sa bulsa. Kung hindi ako kikilos, marahil yun ang magiging masaklap na katapusan ko. Pero hindi ako papayag na sagunan lang matapos ang buhay ko. Kung gusto mo ako bibitawan, papatay na lang kita!
Sinubuyan mo ka na ako dito. Dahil doon ay kagad niya akong nabitiwan. Napahawak siya sa kanyang sariling liig at nagsimulang umatras ng pagewang-gewang hanggang mahatisod siya at mapasalampak sa lupa. Sumugod sa akin ang ibang mga kampo niya ngunit mabilis akong pinuntahan ni Danilo at siya ang nakipagbuno sa mga aswang habang ako ay pilit pa rin hinahabol ang paghinga ko. Barbara, kailangan mo magpakatatag. Kailangan nating makaalis ng buhay dito. Dahil hindi ito ang inaasahan ko magiging wakas nating dalawa. Nabaka, hindi ito magiging wakas natin. Humanda ka ngayon naman dahil hindi kita urungan. Sige mga aswang, sugod at nang matikman ninyo kung paano mamatay sa pamamagitan ng balisong ng isang batog na manunugis. Nilapitan ko ang aswang na noon ay nagsisimula ng pumitlag habang pinipigilan ang pagbabagong anyo. Ngunit hindi niya na nagawa pang pigilan ang epekto sa kanyang katawan. Bumalik din siya sa anyong tao. Nanlilisik ang mga mata niyang tumayo at sinunggaban ako. Sinakal niya ako pero ngumisi lang ako habang nakatingin ang diretso sa kanyang mga mata. Hindi ako papayag na magtagumpay ka, Sandro. Ay, pareho na tayong nasa anyong batas. Manatagot ka sa akin. Sige, patayin mo ako. Pero sinisiguro ko sa'yo. Oras na masaktan ako. Tripleng sakit ang mararanasan mo. Walang kaya ka talagang babae ka. Sinira mo ang plano ko. Pero kung mababatay man ako ngayon, sisiguraduhin kong isasama kita sa impyerno! At sa tingin mo papayag ako? Pakakasalan ko pa si Barbara kaya mauuna ka sa impyerno ang hinayuba ka! Heto pa! Nanlaki ang mga mata ni Sandro habang nakatingin sa akin. Sunod-sunod naman ang ginagawang pag-unday ni Danilo ng saksak sa likod nito. Dahilan para lumuwag ang pagkakasakal niya. Napaubo ako, tinawakan ng leeg ko, pero napadaing din nang makaramdam ng hapdi. Barbara! Tapusin mo na! Ikaw na magtarok nito sa dibdib niya. Akin na! Oras na para manigil! Nang bumagsak sa lupa si Sandro ay sako siya inibabawan. Hinawakan ko ng mahigpit ang balisong gamit ang dalawa kong kamay at buong lakas ko yung itinarak sa dibdib niya. Napasukan ng malapot na dugo ang aswang at tumirik ang mga mata bago naputulan ng hininga. Lupay-pay kaming napaupo sa lupa. Dinaluhan naman kami agad ni Lola Elva at Fatima. Kailangan na natin umalis. Ang pinatubo. Tara na! Makakatayo ka ba, Barbara? Oo, kaya ko pa tumayo. Napangiti na lang ako sa mga litanyang yun ni Danilo. Totoo nga naman kasi, dapat habang nabubuhay tayo, wala tayong pinalalampas na pagkakataon dahil hindi natin alam kung hanggang saan lang ba ang buhay. Bumalik kami sa punong kahoy na siyang pinanggalingan namin bago kami sumabak sa labanan. Doon umusal si Lola Elva ng orasyon at may lumabas na liwanag mula sa punong yon. At sa isang iglap, namoy ko ang amoy asupring hangin. Nandito na tayo. Nandito na nga tayo. Ayun yung jeep ko. Mukhang liwayway na pala. Buti naman at hindi na masyadong masama ang panahon. Barbara! Diyan! Tay! Tay! Nandito na sila! Diyos ko! Akala namin na una paano na kayo! 3 araw na kasi kayo nawawala kaya akala namin! Diyos ko, mabuti na lang at ligtas kayo lahat. Barbara, hindi ko na alam kung ano sasabihin ng mga magulang mo sa akin kapag nalaman nilang napabayaan kita. Huwag na ho kayong mag-alala, ligtas na kami. At saka matanda na ho ako, Cho. Kaya ko na ang sarili ko. 3 araw nga kaming nawala nun. At nang makauwi kami sa probinsya, kitang-kita namin ang lahar sa paligid ng bulkan. Opo, wala kami roon nang pumutok ang bulkang Pinatubo na sinabayan pa nga ng malakas na bagyong Yunya. Pero nagpapasalamat pa rin kami at kahit na apektado ng sakunang yun ang probinsya namin, nagawa naming makaligtas. Sa ngayon po ay 59 anyos na ako pero
Sariwa pa rin sa alaala ko ang mga nangyari ng panahong yon. Nasa Maynila pa rin ako kasama si Danilo. At opo, siya nga ang napangasawa ko. Hindi ko akalain na sa medyo may pagkalalaki kong personalidad at pag-ugali ay nagkaroon pa ako ng asawa. Sa ngayon ay manggagamot pa rin si Fatima at nawala na ang bakas ni Sandro sa kanyang alaala. Matapos din ng mga laban na yun ay namuhay din siya ng masaya at payapa. Maraming salamat po sakaling may ere ito at salamat din po sa apo kong si Denny na tumulong sa aking maisulat ang kwento ko. Muli po, ito si Barbara, lubos na gumagalang at more power sa inyong channel.